Dahil nga po mga idol sa magagandang ginawang move ng Golden State Warriors sa free agency sa pagkuha ng ilang mga magagaling na player, medyo bumuboses na nga ngayon ang ilan sa kanilang mga fans, lalo pat unti-unti na nga daw tumataas ang kanilang tsansa na makabalik bilang championship contender. Ang problema, kahit gaano man nga po kaganda ang ginawa ng Warriors, hindi pa rin nawawala ang mga analysts na nambabati ko sa kanilang team kagaya ni Kendrick Perkins na hindi ikinatuwa ang pagkuha nito kay Buddy Hield. Ayon nga sa naging pahayag nito sa telebisyon, hindi nga daw siya sang-ayon kay Buddy Hield bilang kapalit ni Klay Thompson. Well, bukod sa inconsistent itong maglaro, lalo ang kanyang shooting sa crucial games, wala rin naman nga daw itong depensa. Sa katunayan, kumpara kay Klay Thompson, mababa nga ang height nito na meron lamang 6'4", kung saan mahihirapan siyang bantayan ang best player ng kalaban. Sa madaling salita, mas liliit nga pong tsansa ngayon o mas liliit ang lineup lalo ng kanilang backcourt. Kaya imbes nga po na mag-upgrade ang Warriors, masyado nga daw ngayong nag-downgrade dahil sa kanilang ginawang move ngayong off-season ayon kay Kendrick Perkins. Sa kabilang banda, kung parati nga kayong updated sa mga nangyayari sa NBA, alam nga po ninyo na isa ang Miami Heat sa pinakatahimik na kupunan sa free agency. Kahit man pinipilit na ng kanilang front office na gumawa ng malaking move, hindi pa rin naman nga nila ito sinusunod o ginagawa since puro mga maliliit na signings lamang ang kanilang inuuna. Subalit sa inilabas nga pong balita ngayon ng isang insider, kinukonsidera na ng Miami na magsimulang makipag-agawan sa malalaking pangalan. Sa katunayan, maliban kay DeMar DeRozan na target rin ng Miami, susubukan rin naman nga po nilang kunin mula sa Utah Jazz si Lauri Markkanen. Yes mga idol, interesado na sila sa pagkuha sa kanya dahil naniniwala ang front office na bagay itong bilang katandem ni Bam Adebayo. Kaya susubukan nga po nilang mag-offer sa Utah Jazz ng trade package na posibleng buuhin ni na Caleb Martin, Tyler Hero at ilang future first round picks. Sa kabilang banda naman, marami nga po mga fans ng Los Angeles Lakers ang sobrang naiinip na sa paghihintay kung kailan nga ba gagawa ng malaking move si Rob Pelinka. Puro na lamang nga mga target players ang kanilang team ang nagsilabasan ngayon. At ang masakit pa dyan, parati nga sila ditong nauunahan kaya hindi na nga po sila makapaghintay pa na gumalaw na si Rob Pelinka sa lalong madaling panahon. Ngunit ayon mga idol sa ibinulgar na balita, isa nga po sa mga rason bakit natatagalan ng Lakers sa paggawa ng move dahil sinusunod lamang nga po nila ang naging payo sa kanilang team ni Phil Jackson noon kung saan hindi nga po kailangan pa ng kanilang team ng panibago pang superstar para maging successful next season. Kailangan lamang nga po nila ngayong kumuha ng isang bagong center o big man na tutulong kay Anthony Davis. At sa kabila ng mga nabanggit na pangalan na maaari nga pong makuha ng Lakers ngayong off-season, ay merong dalawang sentro na lumutang. Ito nga sina Walker Kessler ng Utah Jazz at si Robert Williams III ng Portland Trail Blazers na pareho nga pong kinakausap ngayon ng Lakers. Ang videong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.